Toolkits ipinamahagi sa test the scholar sa mga bayan ng Libak, Calamansig at Palimbang. Lalaki natagpo ang patay sa bayan ng Bagumbayan. At HBI timbog sa buy-bust operation sa bayan ng Bagumbayan. Yan ang ulo ng mga balita sa Sultan Kudarat Headliners. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Abril 4, taon 2024. Toolkits ipinamahagi sa test the scholars sa mga bayan ng Libak, Calamansig at Palimbang. Narito ang ulat. Dumalo si 2nd District Representative ng lalawigan ng Sultan Kudarat sa bayan ng Calamansig para opisyal na i-turn over ang toolkits para sa mga test the scholars mula sa bayan ng Libak, Calamansig at Palimbang. Na-i-turn over ang toolkits para sa 120 benepisyaryo ng Test the Scholarship Program na nagtapo sa mga sumusunod na kurso: Hilo or Wellness Massage 2, Organic Agriculture Production 2 or Raise Organic Hogs, Food Processing 2 or Process Food by Salting, Curing, and Smoking, Bread and Pastry Production 2, Bread and Pastry Production 2 or Cake Making, Food Processing 2 or Processed Food by Fermentation and Pickling, at Food Processing 2 or Processed Food by Sugar Concentration. Kasama sa turnover ceremony ang mga kawani ng TESDA Provincial Office na sina Binibining Christine Fernandez at Ginoong Rolly Pabiona Jr., mga pinuno ng Calamansig LGU sa pangunguna ni Mayor Joaquin Concha, at mga kasapi ng Congressional District Office sa pangunguna ng Chief of Staff ng Congressional Office ng ikalawang distrito ng Sultan Kudarat na si Binibining Bella Swansing. Binati naman ng kongresista ang mga benepisyaryo na hangad na magbigay daan ng programa para sa mas maraming oportunidad sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Tadi Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Lalaki natagpo ang patay sa bayan ng Bagumbayan. Narito ang ulat. Bangkay ng isang lalaki nakitang palutang-lutang sa bahagi ng Ala River sa Purok 6, Barangay Biwang, bayan ng Bagumbayan, lalawigan ng Sultan Kudarat kahapon ng umaga, ika-3 ng Abril taong kasalukuyan. Ayon sa inisyal na ulat, kinilala ang biktima si John G. Dasmariñas Imperio alias Ote, lalaki, nasa legal na edad, staff ng SKSU Main Campus o Graduate School at naninirahan sa Purok Bagong Sikat, Barangay Kalawag 2, bayan ng Isulan, lalawigan ng Sultan Kudarat. May tama ng bala sa ulo at saksak sa leeg ang biktima na dahilan ng kanyang ikinasawi. Nakuha sa crime scene ang isang kitchen knife na posibleng ginamit sa biktima na nasa pag-iingat na sa ngayon ng mga otoridad. Samantala, nawawala umano ang dala nitong motorsiklo at cellphone na pinaniniwala ang ninakaw, habang napag-alaman din na may nakitang mga bakas ng dugo malapit sa lugar kung saan natagpuan ang katawan ng biktima. Hustisya ang sinisigaw ngayon ng pamilyang Imperyo sa pagpaslang ng kanyang kaanak. Bumuhos naman ang dalamhati sa social media mula sa mga kaibigan at kakilala at maging sa mga katrabaho nito na agad namang nagpalabas ang pamunuan ng SKSU na kinondena ang pangyayari at nanawagan ng hustisya sa pagkamatay ni Imperyo. Para sa uling balita, high-value individual timbog sa buy-bust operation sa bayan ng Bagumbayan. Narito ang ulat. Timbog ang isang 27 taong gulang na lalaki matapos madakip sa ikinasang buy-bust operation ng Bagumbayan Municipal Police Station sa Purok 5, Barangay Biwang, bayan ng Bagumbayan, lalawigan ng Sultan Kudarat.
Nitong madaling araw, ika-3 ng Abril taong kasalukuyan, kinilala ni Police Brigadier General Percival Augustus P. Placer, Regional Director ng Police Regional Office 12, ang suspect na si alias Ben Adwa, 47 taong gulang, storage man at naninirahan sa naturang lugar. Sa naturang operasyon sa pinagsanib na puwersa ng Bagong Bayan Municipal Police Station kasama ng SKPD-EU, SKPIU, 2nd SKPMFC, RID Tracker Team Delta at RSOG-12. Nasamsa mula sa sospek ang 4 na pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na 0.368 na gramo na may standard drug price na 2,500 pesos at isang pirasong 1,000 pisong bill na ginamit bilang buy-bust money, isang pitaka at 2 cellphone. Nahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang Bagong Bayan PNP ay patuloy sa pagsasagawa ng mga operasyon laban sa iligal na droga at anumang uri ng kriminalidad sa tulong ng mamamayan para mapanatili ang maayos at mapayapang komunidad. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman. Balitang walang kinakampihan. Mga balitang totoo. Mga balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.